A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 212 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 1, 2026 and yung title ng devotion natin ito ngayon ay God Relentless Love. So for our character, ito naman ay patungkol na kay Prophet Hosea. And si Hosea was a prophet of northern kingdom of Israel. And Hosea means salvation or he save. Yahweh save. And si Hosea, he prophesied in the times of Jeroboam II. And yung book ay message nito is God faithfulness love, his God faithfulness love to his unfaithful covenant people and calls them to repentance. And in northern Israel, ni isa walang naging mabuting hari. Yes, they know God but they keep on worshiping the false god. Ito nga ay sila Baal. They are unfaithful to Yahweh, but still Yahweh did not stop loving them. He loved them with discipline. And ayun nga yung pinaparating palagi ng mga prophets. And now for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa Hosea chapter 1 verse 3. Chapter 1 to 3, and it says, Hosea chapter 1 verse 1, ito ang salita ng Panginoon na ipinayag niya kay Hosea na anak ni Beeri noong panahong magkakasunod na naging hari si Jude. Sa Juda sina Uzzias, Jotam, Ahaz at Hezekiah, habang naghahari naman sa Israel si Jeroboam na anak ni Jehoaz. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Hosea, sabi niya, mag-asawa ka ng babaeng bayaran at magkaroon ka ng anak sa kanya, sapagkat tulad ng babaeng bayaran, matindi ang pagtataksil ng bansang ito sa akin, ito yung Israel, na kanilang Panginoon ng talikuran nila ako. So, si Hosea, he become a living message, the message of God. Ito nga yung marrying and loving an unfaithful person. Ito yung Israelita or sa atin tayo ito, yung mga unfaithful. Pero ito yung pinapakita na ang Diyos minamahal niya even the unfaithful one. God faithful covenant love toward an unfaithful Israel. And daw para sa ating katuruan, number 1, God love pursues sinners without approving their sins. Ang Diyos, hinahabol talaga tayo ng kanyang pagmamahal. Kahit na makasalanan natin, ang pagmamahal ng Diyos walang pinipiling status kung matuwid ka man o makasalanan. Lahat tayo ay mahal ng Diyos, pero hindi ang ating mga kasalanang nagagawa o ginagawa. Kaya sa ating buhay, we face many affliction, mga challenges, mga problema. It is because God's removing us from being intact sa kasalanan. Ayun yung way ng Diyos para tayo ay disiplinahin yung mga problema sa ating mga buhay. Ang pagmamahal ng Panginoon, niyayakap tayong mga makakasalanan, pero hindi tayo hinahayaan matatiling makasalanan. Talagang ang pagmamahal ng Diyos kapag sumunod ka sa Kanya ay may pagbabago. That's called the transformation of heart and mind, and yung buong identity natin nagbabago din. And pangalawa, God discipline is evidence of His love. There's a call to restoration in every conflict in our life. Hindi to parang hindi to punishment lang sa atin, kundi ito yung restoration para manumbalik tayo sa Panginoon. Mag-fail ka man sa mga plano mo, makaranas ka man ng mga suffering, those are not punishment. Those are discipline of God, relentless love. Kaya kaya kung anumang paghihirap yung dinaranas mo ngayon, bumalik ka lang sa Creator mo. Bumalik ka lang sa Kanya at sa ganon, He will restore you. Ipanunumbalik niya lahat ng nawala sa'yo. And the pangatlo, God's redeeming love relentlessly pursues sinners. This is why God, Holy Spirit dwelling in us, pagkatapos nga i-sacrifice ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan, yung Holy Spirit ibinigay niya sa atin at ito'y nananahan na sa ating mga buhay, sa ating buong pagkatao. Yung Holy Spirit ang nagbabalik sa atin sa Diyos kahit gaano kabigat man niyang kasalanang nagawa mo. Hahabulin at hahabulin ka ng pagmamahal ng Panginoon at wala kang magagawa doon.
And now, para naman sa ating application, paano ba natin ito may sa buhay? Number one, stop measuring God's love by your circumstances. Measure it by the cross. Because this is unfair na ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon ay na pinakita 1,000 years ago sa cross ay ikukumpara mo lamang ngayon sa mga possession na meron ka at saka sa mga wala ka, sa mga pangyayari sa buhay mo. That is so unfair. God's love you not because of your performances, not because of your wealth or anything possession you have, but because this is His character. Mahal ka ng Diyos dahil siya ay mapagmahal. And pangalawa, be faithful to Jesus as the only proper response to His love. At ito yung pinaka-the best na magagawa natin in response doon sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Jesus. Be faithful. At ito nga, response to His love displayed on the cross. Being faithful to Jesus can demonstrate by being faithful to the people God sent to your path. Yung mga tao sa paligid mo, mahalin mo sila kahit hindi sila kamahal-mahal. That's the point of the application number 3. Extend the same forgiving, sacrificial love to others, even to your enemies. Love those unlovable. Be faithful even you are surrounded by unfaithful. And that's where we live a life with Christ. That's our response again. Jesus said, bless those who curse you. Hindi mo i-curse din sila dahil galit sila sa iyo. Pray for them. Bakit? Dahil ganun tayo ginantihan ng Panginoon. Minahal niya tayo, inilapit niya tayo sa Diyos Ama. Kaya sino tayo para husgahan yung ibang tao sa paligid natin, i-curse natin yung mga may galit sa atin, 'di ba? So, Jesus said again, bless those who curse you. Mahalin mo lahat ng tao, patawarin mo sila, magsakripisyo ka dahil sa pagmamahal, dahil ayun yung ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. At huwag kang mag-alala, ang balik niyan ay nasa langit. Meron kang treasure from the heaven. And now, para naman sa ating reflection, how can we extend God's love and grace to people who are hard to love? And ayun lang po, before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for loving us, Lord God, even though, Lord, we wander from afar, Lord God, from far, Lord God. Lord, forgive us for sometimes or always we fail, Lord God. We fail you, Lord God. And always remind us, Lord, to continually seek you, Lord. And we know, Lord, napakabuti niyo at faithful kayo sa amin, Panginoon. At turuan niyo kami, Panginoon, ng character niyo na tapat, Panginoon, at hindi nagbabago, Panginoon. Ituwid niyo ang aming mga puso at mga gawain, Panginoon. Ituwid niyo ang aming isipan, Panginoon, at i-align mo kami sa inyong mga plano, Panginoon. At help us to do your mission, Lord God, and glorify your name in everything we do, Lord. And Panginoon, bless us, Lord God, sa mga gampanin namin, Panginoon, para sa iyong pag-advance ng iyong kaharian, Panginoon. Ayun lamang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.